kakauwi lang namin. Kami ay galing ng church. So, pakita ko sa inyo ang aking ano na ako. Actually, meron akong app na laging chine-check. Yung pregnancy. Go nung. Yan. Ito. Ayan. Ako ay 22 weeks and 5 days. Pregnant 17 weeks and 2 days to go. And tayo ay manganganak na. Ayun. Ang laki na ni baby. Ganda nitong app na to. Ayun. Maririnig na yung may heartbeat sound effect pa siya. Tapos may mga suggestion siya guys ng ayan, bukod sa malalaman mo kung ilang weeks ka na, kailan due date, mga ganyan. May mga helpful tips itong app na to. Mga health tips, mga pagkain, ganyan, kung ano-ano. Next month ay magpapa-check up na uli kami. And, ayan. Almost 6 months na tayong pregnant. Momshi. Gusto ko na sanang mag-nesting, mga momshi. Yung nesting, yun is yung para sa mga hindi aware sa term na yun. Yun ay yung nagbibili ng mga kailangan ni baby. Medyo mabigat na yung aking tiyan. And talagang sobrang mahihiluhin ako sa biyahe. Tapos nangangalay na rin ako kapag matagal akong nakatayo. So parang feeling ko, 6 months, 7 months, kailangan makumpleto ko na yung mga kailangan namin, kailangan ni baby, ganyan. And meron na din ako mga listahan kung ano yung mga bibilhin. So, especially yung mga damit, essentials, lampin, towel, bathtub, yung mga ginamit ni Prime ng baby siya, nandito pa naman yun sa amin. And pwede namin siyang magamit for our second baby. Of course, may mga essentials pa rin, and may mga gamit pa rin na kailangan bilhin, kompletuhin. Mag-start na ako ng nesting, kumbaga, this early. So, alam ko kanya-kanya naman yan ng timeline or what. Nakalimutan ko na din yung kung kailan ako nag-start bumili ng mga baby essentials nung first pregnancy ko. Pero this time, yun, based sa mga suggestion na aking nakikita ng mga other mommies, sila ay nagne-nesting na kapag feeling nila na kaya pa nilang mag-shopping, maglakad-lakad, ganyan. Paunti-unti. So, may mga naka-add to cart na ako. Hindi naman lahat is sa physical store bibilhin. And so far, ang mga bala kong bilhin is yung super duper importante lang. And mabilis lumaki ang mga babies. So, super konti lang, bilang lang yung mga damit na pang 0 to 3 months na aking bibilhin. Siguro mga 5 pares lang, ganyan. And then, yung iba, mga damit na ni Prime ng baby siya. So, ayun ang aming pagkakaabalahan. Unti-unti na rin kaming naglilinis sa aming room. Speaking of paglilihin naman mga momshi, nawala na yung aking morning sickness. Thank you, Lord. Talaga naman, truly na ang first trimester is survival, and it's really true. Kung gaano nyo man kinakainisan yung paglilihin nyo ngayong first trimester nyo, believe me, mawawala yan and mag-i-improve yan as time goes by, day by day. Talagang survival lang. Keep on praying na ma-survive nyo yung buong maghapon nyo. And it's part of your hormones. It's part of the process. Ganyan po talaga. So, talagang pray lang na it will really get better. Kapit lang guys. Everything will be okay din. Tapos, may enjoy nyo rin ang inyong pregnancy. Binabawi ko naman yung aking pagkawalang gana kumain. So, binabawi ko na siya ngayon. Nakakakain na ako ng maayos. Dati hindi ako nakakapagluto. Pero ngayon, ayun, everyday na akong nakakapagluto without throwing up. Nakakakain ng mas maayos. It's definitely getting better and I'm definitely enjoying my pregnancy right now, especially with Prime, kasi si Prime ay mabait na kuya, right? Lagi niyang kinikis ang aking tummy. Do you love your little brother na? Yes or no? Binulong na lang niya yung kanyang sagot. But yun,
lagi kong pinagpipray naman is healthy growth and development sa aking pinagbubuntis, sa aming second baby, kagaya ni Prime. And lagi namin sinasabi kay Prime, si Prime din naman is nire-ready namin. Si Prime din is nire-ready na namin na like yung mindset niya na he's gonna be a big brother, he's gonna love and take care of his baby brother, he's gonna be a good kuya, mga ganyan. So, everyday namin siya kinakausap. Para diba, wala siyang selos na ma-feel. And, alam niyo ba ang mga mommies, wala akong specific food na pinaglilihian. Kagaya ng iba, naglilihi sa mangga, naglilihi sa kung ano-ano. Ako basta pag may gusto akong kainin, like naisip ko ngayon, kumain ng gulay ngayon. Oh no! Ayan, lulutuin ko, kakainin ko, kailangan matikman ko. Although hindi ko siya nauubos, hindi ako nakaka-consume ng marami. Pero kailangan matikman ko talaga kapag may naisipan akong pagkain, pag may na-crave akong food, may nakita ako sa reel, na habang nag-scroll ako, may nakita akong kumakain ng ganito, ay kailangan ko talaga matikman kahit kaunti. Lulutuan ko talaga yung sarili ko. Bibili ako kung hindi kayang lutuin. And ayun mga mommies, ang ating pregnancy update. Hello mommies! Meron ako today na appointment sa doktor, sa dentista. So, ihahatid lang ako ni Pao. Muna ako ng gamot, mommies. Yung aking prenatal medicine. Kuha tayo ng tubig. Muna ako ng gamot kasi baka magtagal ako sa aking appointment. Iniinom kong gamot is ito, calcium. Meron tayong, ito yung pinaka-ayoko kasi lasang kalawang siya. Ferrosulfate, iron, folic acid kasi ako po ay anemic. Sobrang lansa niya. Yung aking vitamins, multivitamin, sodium, ascorbic acid. Umiinom pa rin ako ng pampakapit, minerals. So, ito na yung ating baby bump. Almost 6 months. So, ganyan na siya. Share ko sa inyo yung binili ko kahapon, mommies. Since nagtitingin ako ng mga deodorant na pwede sa pregnant, na safe sa pregnant. Syempre, yung mga pinapahid natin sa katawan, ganyan, nag-stop na nga ako. Ang tagal ko nang, simula nung nalaman ako na pregnant ako, nag-stop ako lang lahat ng pinapahid sa mukha, sa katawan, lotion, ganyan. Ultimo sabon, yung sabon na ginagamit ko is yung Johnson's Baby Soap, yung kay Prime. Isa na din yun, yung deodorant. Wala lang, ito yung ginagamit ko kasi lately, yung Naturals by Watsons. So, safe to sa pregnant, guys, kasi aloe vera siya, deodorant spray, and organic. So, mga organic lang muna yung gagamitin natin kapag tayo ay buntis. Hindi tayo pwedeng, syempre, consult muna yung OB natin kapag meron kayong routine na ginagamit sa inyong mukha, sa katawan. So, i-consult nyo muna ang inyong doctor kung pwede nyo pa ba siyang ipagpatuloy. So, thankful naman ako na nung nag-stop ako na mag-skincare, hindi naman ako nag-break out. So, thank you Lord. Kasi, nakaka-stress yun kapag alam mo yun, yung magsa-stop ka ng parang everyday routine mo sa skin, tapos biglang mag-breakout ka, magka-pimples ka, kapag pregnant ka, ang dali mong ma-stress or kung ano-anong emotion. Ayun, sana hindi talaga ako mag-breakout kasi hindi ako pwedeng mag-skincare. Yeah. Sabi nung sabi ano yan eh? Star. Sabi di bumili. Kasi BJ? Ay mo lumabas. Julie, ano ulit?
The big bottle there. Hello, mommies! Ngayon ay nagsistart na ako ng aking nesting. It's my nesting period. Finally, almost 6 months na po tayo. And ngayon, tinitingnan ko lang yung mga napagliitang damit ni Prime. Check muna natin kung ano yung mga pwede nating gamitin na dating damit ni Prime nung siya ay baby. Para at least makatipid tayo, 'di ba? And mabili natin yung mga kailangan lang talaga. So, eto guys, meron akong mini cabinet dito. Mini vault. Si Prime. Dito nakalagay ang mga damit-damitan ni Prime nung siya ay baby. And hopefully, marami tayo ditong makita. Para konti na lang yung bibilhin natin. Kasi mabilis lumaki ang babies. After 2 weeks, every 2 weeks, palaki sila ng palaki. So, sayang naman kung bibili tayo ng mga damit na pang 0 to 3 months. Tapos, alam mo yun, 2 weeks lang niya magagamit or 1 month lang. So, maging practical tayo and bilhin na lang namin yung mga talagang kailangan. So, para malabhan na, ma-plancha, and ma-ready na lahat. Para unti-unti, alam niyo yun, nakukumpleto ko na yung aking nesting period. Ang priority ko is makakita ng mga pang newborn, baru-baruan ni Prime, and mga onesie. Marami-rami akong naitabi na mga damit ni Prime nung siya ay baby. Lalabhan na lang namin, paplantsahin, ganyan. Kasi dun ko malalaman kung ano yung mga kailangan bilhin for little one. And so far, yung mga na-recover kong mga damit ni Prime is pang malalaki na, yung tipong 1-year-old na pataas. Well, I think kailangan kong i-start yung pag-nesting ko. Bibili ako ng mga damit na pang 0 to 3 kasi yun yung kailangan. Since mabilis lumaki ang mga babies, konting pares lang yung mga bibilhin ko. Lalo na yung mittens, tsaka marami palang socks si Prime. So, I think mittens na lang yung bibilhin namin. And then yung baru-baruan. Guys, pinaayos ko pala yung ngipin ko. Kaya medyo naninibago ako magsalita. Naman ang plate sa dengue at ang pinaka-komplikasyon namin. So, yung white blood cell parang Gusto ko ng mga uniform. Oo. Ay, tingnan mo dun sa So, dito, unahan. Sa memory ng katawan para pag dumating muli itong sakit na ito, pwede siyang managka. Alam nyo ba kung yung mga ibang sakit, ikaw ay hindi ka na mababalikan ito. Hepatitis A, di ba? Pagtapos, one time, good time, hindi ka na puso nga daw yung Tapos, peke, di ba? Tipgas, measles. Where are you gonna go? We're going to Tayong bakuna ng mga ganito uri. SM. We're gonna buy things for our little And one. guess what kind of SM? Ito yung lymphatic system at yung panlima. Can you put it on my hand? I want to smell it. Bango, I like it. See? Bango. Baby likes it. Pang-apat, Wait, which one? Oras na. Hello, guys. Baka mapatid na naman. Here. Under.
Isa na agad. Go. Is it working? No. Good yung lasa mo. Ganyan. Para dito. Kaya nga. Sabaw. The nice life. No. Tingin. Ayan, let's take a picture ha. 1, 2, 3, say, Jesus.